Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Good day, Sir Alex. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Amber. Ibabahagi ko lang itong aking nakakapangilabot na karanasan sa kababalagan. Nakabili ang mga magulang ko ng bahay at agad namin yun tinirahan. Medyo malaki siya, sementado. Mayroong 3 kwarto ngunit ang isa ay underground. 3 kaming magkakapatid, puro babae. Yung bunso namin ay nasa elementarya that time, grade 5 kung hindi ako nagkakamali. Ako ay 2nd year high school at ang ate namin ay college na. May jowa na siya na laging bumibisita. Ang ate namin na ito, sir, ay sobrang maarte hindi lang sa sarili kundi maging sa kaayusan ng kwarto. Kaya kapag wala siya doon, kami ni bunso ang matutulog sa kama niya. Pinapagalitan kami noon pagka-uwi sapagkat kalat na ulit ang kanyang kwarto. Yung mga magulang namin ay sa kabilang kwarto habang kami ni bunso ay sa underground natutulog. Maliwanag din naman ang kwarto na yun sa araw buhat ng merong bintana na sobrang baba, tagatuhod lang sa labas kapag ikay tatayo. Ang higaan namin ni bunso, sir, ay double deck. Sa ibabaw siya, sa ilalim naman ako. Magmula nung nauso ang mga laro sa cellphone, talaga namang walang magandang dulot sa kabataan. Minsan din po kasi akong na-addict nun. Laging puyat at 2:00 na ng madaling araw natutulog na kung minsan hindi talaga nadalaw ng antok gawa ng ang nasa isip kahit nakapikit, ang mga paglalaro pa rin sa cellphone. Talagang walang kadala-dala sa buhay ng kabataan. Kahit gabi laro pa rin ng laro, hindi na napapansin ang mga bagay-bagay sa paligid. Kahit may naririnig ng mga nahuhulog sa sahig, hindi ko pinapansin buhat ng ang inaatupag ay ang paglalaro lamang sa cellphone. Isang beses, nahulog yung baso na pinatong ko sa mesa sa kwarto. Hinayaan ko muna sa kadahilan ng ayaw nga maistorbo kung kaya napagalitan ni nanay dahil hinayaan ko lang sa sahig na nagkalat ang bubog. Kung minsan naman nakahiga sa kama, kapag mafe-feel kong parang lumindol, deadma lang talaga, Sir Alex, dahil hindi naman kalakasan. Isang araw, Sabado yun, halos buong araw ako naglaro ng cellphone, nagpahinga lamang nung kumakain na at 3:00 pasado ng hapon. Kinagabihan, nakapahinga lang ng konti, tuloy naman sa cellphone. 10:00 pasado ng gabi, lumipat ako sa sala ng bahay bunsod ng natutulog na ang kapatid kong bunso sa ibabaw ng kama namin sa kwarto. Nagkakausap kasi kami ng mga kasamahan ko sa laro na kung minsan napapalakas pa ang boses kaya nagigising ang kapatid ko at nagagalit. Naninipa yun, sir, kaya hayon, lumipat na lang ako sa sala. 1:00 pasado ng gabi kung kailan tapos na ang laro. Napagpasyahan ko na nung matulog ng maaga. Oo, tama ang narinig nyo, maaga pa yun sa akin. Paano kasi nakasanayan ko na 2:00 hanggang 3:00 na ng madaling araw matutulog kung kaya maaga pa sa akin yung ganoong oras. May ilaw sa sala namin at medyo maliwanag ito kaya pagbalik sa underground ay madilim sapagkat patay na ang ilaw. Nasanay kami ng kapatid ko na matulog na wala talagang ilaw. So nung nakahiga na, sir, patulog na, maya-maya ay nabatid kong bumaba ang aking kapatid, lumapit sa bintana, hinawi ang kurtina. Pagkatapos ay parang may tinitignan siya sa labas at mga ilang segundo rin itong nanatiling nakatayo bago bumalik sa kanyang higaan. Hindi ko siya pinansin, tinignan ko lang saglit pagkatapos ay pumikit na. Hindi ko siya masyadong maklaro gawa ng nag-a-adjust sa dilim ang aking mata. Pagbalik niya sa higaan, maya-maya pa,
Parang ginagalaw ni Bunso ang kanyang mga paa kaya umuuga talaga ang higaan namin. So ang ginawa ko gamit ang kamay, kinatok ko ngayon ang kama niya at sinabing matulog na. Inaantok na rin talaga kasi ako noon eh. Nadinig kong tumawa siya ng mahina, Sir Alex. Yung tipong pinipigilan at maya-maya ay gumalaw na naman na parang umiikot-ikot ito at narinig kong yung ngipin niya para bang pinapatunog niya ito. Sobrang ngilo na kung sa Bisaya pa, ginakagot niya kaya kinatok ko uli at sinabing matulog na. Tumigil ito pero pagkasabi ko nun, sir, sumilip ang kapatid ko. Ako naman na nakatihaya, siyempre kita ang figura ng buong ulo nito pero hindi nga lang maklaro ang hitsura bunsod ng madilim ang kwarto. Subalit napatitig ako sa kanya gawa ng kulang-kulang 1 minuto ring nakaharap sa akin. Nag-a-adjust pa ang aking mga mata sa dilim hanggang sa dahan-dahan kong maklaro ang mukha ni Bunso. Una kong napuna ang bunganga nitong nakanganga. Sa isip-isip ko pa, sinusubukan akong takutin ng kapatid ko ngunit hindi ako natakot siyempre. Kapatid ko siya eh. Kapag madilim ang lugar, Sir Alex, kung titignan mo ang isang tao medyo iba talaga ang hitsura nun. Kung baga, hindi mo maklaro ang mata at parang nakakatakot dahil iba ang naiisip mo. So sinaway ko siya nun at sinabing isusumbong kay Papa kapag hindi tumigil kung kaya agad niyang inangat ang ulo at humiga. Ilang sandali pa, naririnig ko ang pigil ng pagtawa nito. Pagkatapos ay paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ko ng pabulong. As in mahinang-mahina lang talaga, Sir Alex. Sabay nguya o yung pinapatunog ang ngipin. Amber, Amber, Amber. Sa puntong yun, Sir Alex, medyo kinilabutan ako at sa isip-isip ko pa, baka sinapian ang kapatid ko ng masamang espiritu buhat nang. Hindi naman siya ganoon. Ate Amber ang tawag niya sa akin at isa pa. Unang beses niyang ginawa na gumising ng mag-aalas 2 ng madaling araw para lang manakot. Kaya ng mga sandaling yon, nagtataka talaga ako. Ngunit dala na rin ng sobrang antok kahit medyo nakaramdam ng takot. Pagkatalukbong ko ng kumot ay agad din namang nakatulog. Mag-aalas 11 na ng umaga ng magising at ang una kong naisip ay ang kapatid kong nananakot sa akin kagabi. Kung kaya dali-daling bumangon at sumilip sa kanyang higaan. Malinis naman ito, sir. Nakafile ang mga unan at nakatupi naman ang kumot. Nasabi ko na lang noon, nagdadalaga na ang bunso namin dahil marunong nang magligpit. Subalit na inis nga ako sa ginawa niya kasi nga tinakot. Kung kaya hinanap ko siya at nasa terrace ng bahay namin nadatnan. Busy naman ito sa kanyang cellphone. Kaya dali-dali kong nilapitan at binatukan. Ikaw ha? Bakit mo ako tinakot kagabi? Kumunot ang noo ng aming bunso, sir, at ang sagot niya, anong tinakot? Kunwari pa to. Gumising talaga ng alas 2 ng madaling araw para lang takutin ako ha. Anong ako sinasabi mo? Sa kwarto ako niya tinatulog. Nang marinig ko ang sinabi ni bunso, sir, talagang nangilabot ang aking buong katawan. Hindi pala umuwi ang panganay namin noon dahil doon daw natulog sa jowa nito. Siyempre naniwala naman ako sa sinabi ni Bunso sapagkat alam ko kung nagbibiro siya o seryoso. Napaisip din ako kung bakit malinis yung higaan kasi yung plastada parang hindi hinigaan. Gaya ng sabi ko kanina, malinis na malinis ito at nakafile talaga ang kumot at unan. Sa madaling salita, hindi talaga hinigaan ng gabi na yon. Ngunit ang tanong, kung hindi si Bunso, sino yung batang nasa ibabaw ng kama naming nananakot? Sobrang nakakapanindig balahibong experience yun kung kaya. Matapos nun, sir, ay hindi na kami natulog sa underground. Hinayaan na lang ito. Nilagyan ng mga lumang gamit dahil maging ang mga magulang namin ay may experience din pala sa kwarto na yun tulad ng bigla na lang gagalaw ng kusa ang gamit.
Tapos yung mga bagay na hindi ko pinapansin dati, tulad ng bigla na lang nahuhulog ang baso, hindi na pala normal yun. Hindi ko lang pinapansin kasi nga, nasa cellphone ang atensyon. Ang ginawa nila mama, yung pintuan nun ay nilagyan ng cross na plastic at mayroon din pong rosaryo. Katagalan, napansin na lang namin na natunaw ang isang bahagi ng crosser at laging tumatabingi kung kaya pinalitan ng bago na yari sa kahoy. Ngunit ganun pa rin, talagang nagalaw ng kusa ang bagay na yon kahit hindi naman pinapakialaman. Tumatabingi siya ng kusa na meron pang isang pagkakataon na nakabaliktad na ito, kaya pinabindisyonan na nila mama sa pare ang buong bahay, lalo na yung kwarto na underground. Sabi ng pare, may masamang espiritu raw na sakop ng dilim ang nakatira sa bahay namin, lalo na sa kwarto. Ugaliin daw magdasal at humingi ng proteksyon sa itaas upang hindi makapanakit ang mga nilalang na ito na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa awa naman po ng Diyos, matapos ang bendisyon na yun sir at pagsunod sa bilin ng pare na magdasal lagi, naglaho ang masamang espiritu na yun. Umaliwalas din ang bahay pati na yung underground. Pero sa huli, dahil na rin sa nakakatakot kong karanasan Sir Alex, wala na talagang ni isa sa amin na natulog sa kwarto na yon. Kaya ang nangyari, ginawa na lang namin itong bodega dahil ayon din sa mga nakausap nila mama, pangit daw gawing tulugan ang underground. At yun na po ang aking maikling kwento. Maikli lang sir pero talaga namang sobrang nakakatakot. Lubos na gumagalang. Amber ng Mindanao. Karanasan ito ng pinsan kong babae na itago na lang natin sa pangalang Mayet. Nangyari ito taong 2003 kung hindi ako nagkakamali. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako ulit si Sidra na muling magbabahagi ng mga kwentong naaayon sa tunay na pangyayari. Nakapangasawa ang pinsan kong ito ng taga Negros, Sir Alex. Nakatira sila sa isang lugar na kung saan napapagitnaan ng napakalawak na taniman ng tubo. Yun daw po kasi ang hanap buhay ng mga tao. Meron naman silang mga kapitbahay ngunit hindi dikit-dikit. Ilang metro ang distansya bago ang sunod na bahay at halos magkakamag-anak lang ng mister ni Mayet. Kung tutuusin ay parang compound daw pero malawak. Maliit na komunidad na wala pang 10 pamilya ang nakatira. Mga tiyuhin at tiyahin. Tapos mga pinsan lang ng mister ni Mayet. Samantala, sa kabilang sityo, mayroong isang matanda na sinasabing isa di umanong mangtas na aswang kaya naman iniiwasan nito ng karamihan. Ang sityo na yon ay hindi ganong kalayuan mula sa kanila. Tapos sa kabilang baryo ay marami rin daw pinaghihinalaang aswang. Simula nung nagdadalang tao si Mayet hanggang sa makapanganak, halos kada gabi raw silang binibisita ng wakwak. Ang huni raw nito ay kakak na kapag malayo ay malakas at kung nasa malapit naman ay parang pato lang. Hak, hak. Sa tuwing makarinig sila ng ganito sir, tapos mag-iingay ang aso, batid na agad ng mag-asawa na isa itong aswang sapagkat wala silang alagang pato nun. Lumalabas daw ang mister ni Mayet. Pagkatapos ay minumura ang nilalang sa wikang Ilonggo at sinasabing kapag mahuli niya raw ay kanyang tatadtarin ng pino. Ari ka namang linte ka. Madakpan tagani ka kron, kita mo gid. Paikot-ikot sa bahay pero wala siyang nadadatnan na aswang. Noong minsang may birthday sa kabilang bahay sir, nagkaroon ng salo-salo at lahat silang magkakamag-anak ay dumalo. Kinagabihan, nag-inuman ang mga kalalakihan at dahil kabilang bahay lang naman ito sir, 7:00 pasado ng gabi nagpasya si Mayet na mauna nang umuwi kasama ang maliit na anak dahil iyak ito ng iyak, gusto nang magpahinga ng bata.
Tanaw lang naman yung bahay pero nung time na yun ay walang kuryente sa lugar kaya naman madilim din talaga. So pagka-uwi ni Mayet, agad siyang nagsindi ng gasera, nagtimpla ng dede, pumasok sa kwarto at pinahiga ang anak sa duyan. Binigyan ng dede habang inaawitan ng mga hiling kantang pampatulog sa bata kaya naman tumahimik na ito at di nagtagal ay nakatulog din kaagad. Maya-maya nun, may naulinigang pagaspas ng pakpak itong si Mayet. Sumabay yun sa hangin at dinig niya rin ang mga hampas ng dahon ng tubo pero alam niyang may pagaspas ng pakpak. Hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang paniki lang dahil base sa kanilang mga naging karanasan sa lugar na yon. Kung may aswang, may huni talaga. Mag-uumpisa ng malakas hanggang sa hihina tapos tumatahol ang mga aso. Yun daw ang palatandaan na merong aswang sa malapit. At dahil hindi naman ganon, hindi rin pinansin ni Mayet ang pagaspas na yon buhat ng buong akala nito normal na ibon lang. Ngunit makaraan ang ilang minuto, Sir Alex, kung kailan hinahanda na niya ang kanilang higaan. Biglang may kumalabog sa kanilang dingding malapit sa bintana. Dito'y nagsimulang kumahol ang kanilang aso at sumagot na rin yung iba pa sa mga kapitbahay na parang batid ng mga ito na mayroong aswang sa malapit. Kaya hindi nakagalaw si Mayet bagkus ay nakiramdam muna ito habang hinahawakan ang duyan ng kanyang anak. Ilang sandali pa, sa ibabaw ng bintanang sarado, may kamay na maitim na kumapit sa may siwang na mayroong matutulis na kuko. Na sa pagkakalarawan ng pinsan ko, parang kamay umano ng unggoy, Sir Alex, mabalahibo, ngunit sobrang haba ng kuko. Yung aso nila sa labas ay paikot-ikot na sa bahay na parang hindi alam kung saan pupunta. Sa labis na pagkasindak at pagkahilakbot ng ina, napasigaw ito ng sobrang lakas ng wala sa oras kaya naman nagising at umiyak ang supling nito na nooy kakatulog pa lang. Kaagad dinampot ni Mayet ang bata sa duyan at walang kung ano-ano, tumakbo papunta sa maliit nilang kusina habang umiiyak at nagsisigaw ng tulong. Sa sobrang taranta ay nasagi ng ina ang mga plato at baso kung kaya nagsikalansingan ang mga ito nang mahulog sa sahig. Pero ang nakakapangilabot pa sa kwentong ito, nabulabog ang mga magkakamag-anak na kapitbahay hindi dahil sa sigaw ng ina, kundi sa iyak ng bata, sa mga ingay ng pinggan at basag na basong bumagsak sa sahig kung kaya dali-daling nagsitakbuhan ang mga ito, lalo na ang mister ni Mayet papunta sa kanilang tahanan. Pagdating doon ay nadatna nilang sapu-sapu ng ina ang bata at parehong umiiyak. Nang malamang may aswang sa likod nakakapit sa bintana, dali-daling tinungo ng mga kalalakihan ngunit wala silang naabutan. Wala na ang aswang na malamang sa malamang. Mabilis na umalis nang makatunog na maraming taong paparating. Mura ng mura ang mister ni Mayet habang sinasambit ang pangalan ng mangtas na aswang sa kabilang sityo. Labis naman ang pasalamat ng ina sapagkat hindi nakapasok ang aswang sa loob ng kwarto nila. Yung bahay kasi, sir, ay walang kisame tapos may siwang sa ibabaw nun ngunit hindi naman makakalusot ang tao maliban sa kamay. Pero ang nakakatakot pa, wala umanong narinig na sigaw ang mga kapitbahay na ibig sabihin hindi narinig si Mayet na pumapalahaw na sa iyak ng mga sandaling yon habang humihingi ng saklolo. Na kung hindi dahil sa pinggan, sa mga basong bumagsak sa semento at sa kanyang anak na umiiyak, idagdag mo pang balisarin ang mga aso, kaya nang dahil doon naalarma ang magkakapitbahay. Paano na lang daw kung hindi umiyak ang bata at walang aso, malamang sa malamang nadali na siya ng aswang. Matapos ang nakakagimbal na tagpong yon, talaga namang hindi na nagpapaiwan si Mayet ng mag-isa lalo na kapag madilim na sa kanilang bahay. Kapag nagagabihan ang mister nito,
Sa kapitbahay na lang siya naghihintay. Sa mga naging karanasan nila na yun, Sir Alex, malaking tulong ang pagkakaroon ng aso. Mararamdaman kasi ng mga ito kapag mayroong presensya ng aswang sa malapit. At yun na po sir ang maikli kong kwentong katatakutan para sa araw na ito. Magbabahagi pa po tayo pero sa susunod na lang ang iba. Hanggang sa muli, Sidra ng Aklan. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.